Matapos pag-isipan, nagkatitigan sina Wu Jiangtao at Wu Ranz at sabay na napabuntong hininga sa panghihinayang. Plano nilang dalhin si Zhu Fan sa pinuno ng lungsod upang mapalibutan ito mula sa magkabilang panig at makuha ang tiwala niya para humantong sa mas maganda at maayos na pakikipagtulungan. Pero tuluyan itong pinutol ng taong ito. Si Baili Jinyu ay napakabobo at walang silbi, kaunting papuri lang ay agad na pumapasok sa ulo niya at basta na lang pumapayag sa kahit ano. Kahit sino mang nakasalamuha ni Baili Jinyu ay nagkaroon ng pagkamuhi, kung hindi man lubos na pagkasuklam, sa pinunong ito ng lungsod dahil sa kanyang kahalayan. Ang maitago ang ganoong kasuklam-suklam na ugali at magpanggap na maayos sa napakakinis na paraan ay isang pambihirang talento na rin. Huminga ng malalim si Wu Jiangtao at kinausap si Baili Jinyu, Ginoo, sa pag-uusap natin kanina ay hindi man lang natin nakuha ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang dapat nating isulat sa tala? Isulat niyo lang kahit ano. Hindi ba't lagi na nating ginagawa yan? Nang uuyam na tugon ni Baili Jinyu, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pinaggagawan nyo. Ilan lang sa mga paglilipat ang tunay na naiulat bawat araw, ang iba'y pawang peke. Humph! Tumango si Wu Jiangtao. Oo, mahirap talagang ilantad lahat. Madaling makita yon. Napabuntong hininga si Wu Jiangtao at umalis kasama ang kanyang anak. Ngunit muli silang tinawag ng mahaba at banayad na boses ni Baili Jinyu, matandang Wu, may mga magaganda ka bang bagay diyan? Maari mo bang ipadala sa akin? Napakislot si Wu Jiangtao, alam niya ang ibig sabihin nito, at tumingin sa dalawang dalaga, Ginoo, hindi ba't mayroon ka na? Pinaiting ko ang aking pagsasanay at kailangan ko ng mas marami pang mga sisidlan ng kultibasyon. Muling napabuntong hininga si Wu Jiangtao, Ginoo, mas mainam sana kung ganoon nga, at sana'y hindi ka na natigil lamang sa Radiant Stage. Bakit mo pa kailangang magsinungaling kung halata namang naglilibang ka lang sa kanila? Nagsawa na ako sa kanila at gusto ko ng mga bagong laruan. Hindi na nag-abala pang pagtakpan ang kanyang bisyo, nagsabi ng totoo si Baili Jinyu. Pagkatapos ay bigla niyang binago ang usapan, isa pa, ayokong manggaling sa angkan ninyo. Ayokong madamay. Napatawa si Wu Jiangtao, Ginoo, ano ba ang ibig mong sabihin? Alam na alam mo. Umismid si Baili Jinyu, noong unay hindi ko pinapansin ang mga ginagawa ninyo o kung paano kayo kumikilos, pero sa loob ng 2 taong magkasama tayo, kahit isang hangal ay maiintindihan. 3 taon na ang nakalipas, ipinadala mo ang babaeng iyon para gumawa ng gulo ang anak mo at pagkatapos ay tinakot ako na tapusin ang ugnayan ko kay Baili Jingwei. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo nitong 2 taon. Magpasalamat ka at pinananatili ko pa rin ang kapayapaan. Ang mahalaga lang sa akin ay magpatuloy ang buhay ko bilang isang malayang pinuno ng lungsod, kaya huwag mo akong lolokohin. Tumango si Wu Jiangtao, sige, hindi naman iyon panlilin lang talaga. Ginawa ko lang iyon dahil nagiging pabaya ka at kailangan mong disiplinahin. Ang gintong alituntunin ng aming kumpanya, hindi dapat pinaghalo ang yaman at politika. Basta't manatili ka sa negosyo mo, mananatili kami sa amin. Magpahinga ka na, Ginoo, alis na ako. Isa pa, hinayaan kitang makipagkita sa aming kliyente bilang pagpapakita ng lakas. Sa susunod, tandaan mong magkaroon ng kaunting disente. Ikaw ang pinuno ng Goldo City, kaya umakto ka ng nararapat. Umalis si Wu Jiangtao kasama ang kanyang anak. Ikaw lang ang nakikialam sa buhay ko, matandang hunghang. Pasigaw na tugon ni Baili Jinyu habang nagbabalik sa kanyang paliguan ng alak na may mayabang na ngiti. Ano bang mali sa ginagawa ko? Hindi ba't may humanga pa nga sa akin kanina? Humph, may magandang mata talaga ang Ginoo na yon, isang tunay na taong marunong kumilala ng kultura, hehehe. Samantala, madilim ang mukha ni Wu Ranz habang palabas ng kastilyo, Ama, hindi ko akalaing natuklasan ng hangal na iyon ang totoo. Hindi dapat malaman ni Kuya ang tungkol dito, tungkol sa pag-aalay ng magkapatid na yon. Magwawala siya. Alam ko, pero hindi ko rin inaasahang mananatiling lihim ito habang buhay. Lumamig ang tinig ni Wu Jiangtao, upang makontrol ang ika-250 na pinuno ng lungsod, kailangan kong gumawa ng nararapat na hakbang. Ang tanging dahilan kung bakit ko tinatago kay Randong ay dahil sa kanyang ugali. Kaya bantayan mo ang kapatid mo at huwag mong hayaang lumapit sa hangal na pinuno ng lungsod na yon. Isa pa, nasaan na ang kliyente? Kailangan nating manatili sa tabi niya sa susunod na 3 araw at makuha ang tiwala ng malaking isdang ito.
Mariing tumango si Wurans, huwag kang mag-alala ama, sisiguraduhin kong makikipagtulungan siya sa atin ng pamatagalan. Tumango si Wu Jiangtao, nagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang panganay na anak. Sa sumunod na 3 araw, puspusang nagsikap si Wurans bilang pinakamahusay na tagapag-alaga kay Zhu Fan. Hindi lamang ipinakita ang pinakamagandang atraksyon ng lungsod, kundi nagbigay rin ng hindi kakaunting mga pildora at mineral bilang regalo. Lahat para sa kapalit na pakikipag-ugnayan. Nakipagkasundo pa ng maraming ulit si Zhu Fan kay Wurans at nagbigay sa kanya ng daan-daang libong demonic spirit stones. Kitang-kita ang saya kay Wurans, iniisip itong tanda ng isang magandang pakikipagtulungan sa hinaharap. Kaya't buong puso niyang inalagaan ang kanyang pinakamahalagang kliyente, habang sinisimulan ding ibenta sa kanya ang kanyang pinakamahalagang kalakal, syempre, sa mataas na presyo, pati na rin sa mataas na lipunan ng imperyo. Samantala, nakisabay din si Bailey Jinyu. Nang makita niyang ang Serene Shores Trading ay nagsisilbi ng buong giliw, at sa wakas ay nakatagpo siya ng isang tunay na kaibigang nakakakilala sa kanya, ipinakita rin niya ang parehong karangalan kay Zhu Fan, ipinapasyal siya sa lungsod at sa mga kahanga-hangang tanawin nito. Dahil parehong ang pinuno ng lungsod at ang panganay na anak ng kumpanya ang hayagang naglilingkod kay Zhu Fan, maraming mata at kuryosidad ang napukaw tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Subalit wala silang nalaman dahil kahit ang dalawang nagmamasid sa kanya ay walang nakuhang dagdag na impormasyon kahit matapos ang matinding pagsasaliksik. Kung ibang pinuno ng lungsod, agad silang magdududa sa isang taong tahimik tulad ni Zhu Fan at pilit alamin ang kanyang pagkatao. Pero hindi si Bailey Jinyu na isang hedonistang wala nang inisip kundi ang sarili at hindi man lang karapat-dapat maging pinuno ng lungsod. Kontento na siya na huwag nang pakialaman ang bagay na yon. Sa panig naman ng Serene Shores Trading, pera lamang ang nasa isip nila. Sa ganitong paraan, nanatili si Zhu Fan sa Gold Bow City sa loob ng 3 araw nang walang sinuman ang nakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Ngayon, handa na ang linya ng kalakalan para sa kanyang sariling gamit. Ang lahat ng formalidad ay inayos ng pinuno ng lungsod. Totoo ngang ang pera ang nagbubukas ng daan. Habang papunta si Zhu Fan kasama si Sanzi sa kanlurang mga lupain, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong Sword Star Empire. Ito ang nagmarka sa kasamaan ni Zhu Fan, ang demonyo, sa dating mapayapa at maunlad na Gold Bow City na naging simula ng kapahamakan. Punong ministro, nagpadala ng regalo si Bailey Jinyu, ang pinuno ng Gold Bow City. Naway walang hanggan ang iyong buhay at maging walang katapusan ang iyong kinabukasan. Sa tahanan ng punong ministro sa kabisera ng imperyo, kararating lang ni Bailey Jingwei kasama sina Xiang Guanfion at Dan Qingshen nang lumapit ang isang lingkod na nakayuko at nag-abot ng isang itim na bato. Nakangusong tanong ni Bailey Jingwei, ibig mong sabihin ang hangal na si Bailey Jinyu ang nagpadala nito? Isauli mo. Pupunta ako sa patriarka at wala akong oras para sa mga regalo. Ni. Nag-alinlangan ang lingkod. Paulit-ulit na pinaalala ni Bailey Jinyu na ibigay ang regalong ito sa punong ministro upang maituwid ang kanyang karera. Pero ngayon, hindi man lang ito pinakinggan. Napatawa si Dan Qingshen at nagbigay ng payo, punong ministro Bailey, bakit mo tinatanggihan ang kanyang mabuting hangarin? Ni. Mariing sagot ni Bailey Jingwei, Dragon Cleaving Sword King, ang taong iyon ay walang silbi, isang nakaiinis na langaw na pilit kumakapit sa walang kwentang buhay. Ang kanyang regalo ay may kalakip na interes, at hindi ko ipapahamak ang seguridad ng imperyo dahil lang sa isang hangal. Muling bumulong si Xiang Guanfion, siya ang pinuno ng Gold Bow City, kung saan naroon ang Serene Shores Trading. Bakit mo siya inilagay doon kung labis mo siyang hinahamak? Dahil sa mismong dahilan na yan. Ngumiti si Bailey Jingwei, simula nang umupo ako sa pwesto, itinaguyod ko ng malaki ang kalakalan. Kung maglalagay ako ng isang mahusay na pinuno, hindi lalaki ng ganito ang Serene Shores Trading. Dahil wala namang silbi ang taong iyon, bakit hindi na lang siya gamitin? Una, nagsisilbi siyang pampigil, isang palatandaan na pinapahalagahan pa rin natin ang lugar na iyon at hindi natin hinahayaang magwala ang mga mangangalakal. At pangalawa, hindi siya magdudulot ng problema sa kanila. Sigurado akong nitong mga nakaraang taon, napasunod siya ni Matandang Wu. Kaya't nandyan lang siya para sa balanse at hindi ko inaasahan na makakagawa siya ng anumang karapat-dapat na bagay. Ang punong ministro ay tunay na tuso, ginagamit pati ang mga walang silbi. Kahit patapon ay hindi nakakaligtas sa'yo.
Mapang-uyam na tawa ni Shangguan Fion, bago tumingin ng may kuryosidad sa itim na bato, ano kaya ito? Hindi ko pa ito nakikita kailanman. Bahagyang ngumiti ang lingkod at yumuko, punong ministro at mga Sword King, ito ay isang bagong produkto na ibinebenta ng Serene Shores Trading, na kasalukuyang sikat na sikat. Sa loob lamang ng 3 araw, pinag-agawan na ito ng mga maharlika sa kabisera ng imperyo. Ipinadala na ito ng pinuno ng lungsod sa lahat ng prinsipe at general at walang isa mang tumanggi. Punong ministro, nakakarating lang mula sa imperial na kabisera, ay hindi pa nakakaalam nito eh. Ano bang mayroon dito at naging ganoon ito kasikat? Kinuha ni Shangguan Fion ang bato sa kuryosidad. Natutuwa ang lingkod nang makita niyang nagpakita ng interes si Sword King Fion. Kaagad siyang yumuko, Sword King, ito po ay tinatawag na Demon Spirit Stone, napakabihira. Hindi tulad ng mga Spirit Stone at Sacred Stone, gawa ito sa Yuan Qi na maaaring lubos na masipsip nang hindi na kailangang baguhin pa tulad ng spiritual energy. Malaking halaga ng Yuan Qi ang agad na nasa kamay mo, kaya't hindi ka na manghihina sa pagkultiba. Lalo itong kapaki-pakinabang kapag nasa bingit ka ng pag-angat, dahil tinutulak ka nito pasulong ng walang sagabal. Ang aking Panginoon ay muling nakapag-angat matapos ang 20 taong paghinto. Ang mga maharlika ng imperial na kabisera ay nakaranas din ng mabilis na pag-unlad at pagpapalakas. Wala silang ibang sinasabi kundi purihin ang Demon Spirit Stone na ito. Ganun ba kaganda? Kumunot ang noo ni Shangguan Fion, tinitigan ang itim na bato bago tumingin kay Baili Jingwei, punong ministro, kung ganun niya kaganda, subukan mo. Baka sa loob ng ilang taon ay maabot mo na ang Genesis stage, at lalo pang mahasa sa politika at kapangyarihan, hahaha. Pinaikot ni Baili Jingwei ang kanyang mga mata, Sword King Fion, kung talagang nagustuhan mo ang batong ito, bakit hindi ikaw ang sumubo? Baka agad-agad kang umabot sa antas ng patriarka, o baka higit pa, lampas sa buong mundo. Umiling lang si Shangguan Fion at napatawa. Inis niyang pinadpad ang bato pabalik sa lingkod. Natigilan ang lingkod. Ilang araw na siyang tumatakbo sa mga mataas na distrito ng kabisera at lahat ng tao ay nasasabik sa bagay na ito hanggang nakikipaglaban pa para makuha ito. Kahit ang mga hindi alam ang gamit nito ay biglang nagbago ng isip nang marinig ang kanyang paliwanag. Kung ganoon, bakit tila minamaliit ito ng tatlong ito? Hindi maaaring alam na nila noon pa ang tungkol sa Demon Spirit Stone, halatang ngayon lang nila ito nakita batay sa kanilang reaksyon. Lalong nalito ang lingkod, napabuntong hininga sa kanyang isipan. Ito ang pagkakaiba ng mga tunay na tao at ng mga nasa makamundong mundo. Walang pagnanasa ang mga ito, kahit pa sa harap ng napakahalagang bagay. Tunay ngang mga taong may halaga. Sabihin mo kay Baili Jinyu na huwag nang magpadala ng ganito sa imperial na kabisera. Kailanman ay hindi nagkukulang ang Serene Shores Trading ng ganyang bagay. Wala akong pakialam kung saan ito mapunta, basta't hindi dito sa sentro. O kung hindi, pananagutan nila ito. Pagkatapos ay nagbago ang tono ni Baili Jingwei at sumigaw, isa pa, hindi ko siya inilagay dyan para gamitin ang opisyal na linya ng militar sa kabustuhan niya at magpadala ng regalo kung saan-saan. Sa susunod na madiskubre kong ginagamit niya ito para sa mga walang saysay na bagay, palalayasin ko siya. Napatulala ang lingkod. Ano ito? Malibang gamitin ng pinuno ng lungsod ang opisyal na linya para mag-supply ng napakahalagang bagay sa kabisera. At kahit hindi gusto ng punong ministro ang regalo, bakit niya ipagbabawal ito sa sentral na lugar? Ang bagay na ito'y kayang mag-angat ng maraming eksperto sa mga antas. Puro kabutihan ito para sa imperyo. Kitang-kita ng aking Panginoon pati ng Serene Shores Trading ang halaga nito. Pero bakit tila hindi nakikita ng punong ministro at ng dalawang Sword King ang simpleng katotohanan ito at tinatanggihan pa nila? Napakahiwaga. Ano ba talaga ang iniisip nila? Nagpaliwanag si Dan Qingshen, bata, ang pagkultiba ay nangangahulugang pagsalungat sa kaayusan ng kalikasan, isang landas na puno ng paghihirap at sakit. Sa pamamagitan lamang ng matibay na kalooban ito matatawid at makakamtan ang gantimpala. Ang maliit na laruan na dinala mo ay ginagawang napakadali ng lahat. Ang anumang masyadong maganda ay laban sa mundo, laban sa esensya ng pagkultiba. Kaya't may malawak na pananaw ang punong ministro na ipagbawal itong maging laganap sa imperyo. Matagal na tayong nagsasanay at iisang bagay ang aming natutunan, ang nagmamadali, nagkakamali. Sumingit si Shangguan Fion, kapag umiinom ng maraming pildora para mag-angat,
kailangan ng oras para patatagin ang bagong kapangyarihan bago muling magpatuloy, kung hindi magkakamali na sisira sa iyong hinaharap. Ang bagay na ito ay maaaring gamitin ng mga padalos-dalos at padarag na kabataan, pero para sa siyam na Sword King at sa mga matandang nasa rurok ng Genesis stage, ito'y kinamumuhian. Sa huli, ang pagkultiba ay nakasalalay sa iyo at sa sarili mong pagsisikap. Iyan lamang ang daan upang makarating sa tugatog, hindi sa pamamagitan ng mga pandagdag. Gagawin lang nitong napakadali ang lahat at mawawala ang mga tunay na eksperto. Sa huli, sisirain lang nito ang maraming buhay. Ang malayong pananaw ng punong ministro ay napakabihira. Nakakamangha na bukod sa aming matatanda na nakakaalam ng kapinsalaan nito, nakita rin agad ng punong ministro sa isang iglap, hahaha. Kumislap ang mga mata ni Bailey Jingwei at mumisi, hindi ako Sword King na abala sa pagkultiba, pero nakikita ko pa rin ang katotohanan. Ang lahat ay nakabatay sa pagsisikap at hindi sa madaling paraan. Ang madaling dumating ay madaling mawala. Kung mas madali ang paggawa ng mga eksperto gamit ang bagay na ito, mas mabilis din silang mawawala. Lahat ay nakabatay sa balance. Kung mas handa kang magsakripisyo, mas malaki ang iyong makakamtan. Walang makakabago dito. Minsan maaari kang maging gahaman, pero kadalasan dapat mo itong pigilan, lalo na kapag ang mismong kaluluwa mo ang natutukso. Kapag mas malaki ang kasakiman, mas masakit ang pagbagsak. Napakatalino ng punong ministro. Ako'y lubos na humahanga, ngumiti si Dan Qingshen. Napatigagal ang lingkod. Ang bagay na dapat sana'y nagpabaliw sa lahat, ay itinuring ng mga makapangyarihang taong ito bilang isang kapahamakan. Ang mga tunay na makapangyarihan ay nakakakita ng ibang pananaw kaysa sa amin. Kaya't tinitigan niya ang bato sa kanyang kamay sa ibang liwanag. Ang dating kasakiman na gusto niyang magtabi para sa sarili ay naglaho na, wala ng pagnanasa at hindi na naakit dito. Ang mundo ay balanse. Ang mga gumagamit ng Demon Spirit Stone ay maaaring umangat ng mabilis, ngunit hindi sila kailanman makararating sa tugatog. Ang pag-angat ng dahan-dahan ang nagbibigay ng walang katapusang potensyal. Nakikita lang nila ang nasa harapan nila habang ako'y nakatingin sa hinaharap. 3 ulit siyang yumuko ng malalim, puno ng pasasalamat, maraming salamat, punong ministro at mga Sword King, sa inyong payo. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Ibabalik ko ang mga Demon Spirit Stone na ito at ipararating kay Ginoo ang sinabi ng punong ministro. Tumango si Bailey Jingwei at pinaalis siya. Punong ministro, may nangyari sa Jing Manor. Isang biglang sigaw na sinabayan ng mabilis na yabag ang narinig. At isang iginagalang na Genesis stage expert ang tumakbo at yumuko sa harap ng 3 nang nanginginig sa takot. Nagtanong si Bailey Jingwei, ano yon? Anong nangyari sa Jing Manor? Punong ministro, may kaguluhan sa Yu Manor. Pumarito po kayo agad, punong ministro. Punong ministro, si Master Lu ay nasa panganib B. Punong ministro, si General Qi ay bumagsak mula sa matinding sugat T. Ulat! 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 Sunod-sunod ang mga sigaw at dumarating ang mas marami pang tao upang mag-ulat ng kani-kanilang mabibigat na problema. Lahat ay kinakabahan at lahat sila'y mula sa mahahalagang angkan, mahigit 30 pamilya. Nagdilim ang mukha ni Bailey Jingwei, alam niyang hindi maganda ang nangyayari, unahin nating silipin ang Jing Manor. Masusunod. Sabay na tumango ang mga gwardya at sumunod. Wala ring ginagawa sina Dan Qingshen at Xiang Guanfion kaya't sumama na rin sila. Dumating si Bailey Jingwei at ang kanyang grupo sa Marangyang Mansyon na may nakasabit na makinang na pleke sa harap, Jing Manor. Nagdilim lalo ang mukha ni Bailey Jingwei nang pumasok at makita ang mga naluluhang asawa't alipin ni Prinsipe Jing. Sa pangunahing bulwagan, nakahandusay ang tila balat ng tao na naging kulay itim, parang bato na kumikislap sa sinag ng araw. At lahat ng babae ay nakapaligid dito, humahagulgol ng iyak. Nasaan si Prinsipe Jing? Naghanap-hanap si Bailey Jingwei at marahas na nagtanong. Habang pinupunasan ang luha, isang babae ang yumuko at tinuro ang itim na anyong tao, punong ministro, sa wakas dumating kayo. Siya po si Prinsipe Jing. Ano? Napasinghat si Bailey Jingwei, siya si Prinsipe Jing. Paano siya nauwi sa ganyang kalagayan? Nanginginig ang labi ng babae at lalo pang humagulgol, hindi namin alam. Nakakulong si Prinsipe Jing sa kanyang pagsasanay nitong nakaraang 2 araw, at ngayong araw ay lumabas siyang tuwang-tuwa dahil sa wakas ay nakarating siya sa Genesis stage matapos maipit sa Peak Soul Harmony stage ng napakahaba.
Pero bigla siyang nangisay, naglabas ng itim na enerhiya, nanigas, at tuluyang naging ganitong parang bato nang siya ay pumanaw di. Tumindig ang kilay ni Baili Jingwei habang nag-uunahan ang mga iniisip sa kanyang isipan. Paanong nangyari ito? Ang pagkamatay ni Prinsipe Jing ay labis na kahiwaga-hiwaga. Tahimik lamang na nakikinig sina Dan Qingshen at Xiang Guanfion, kapwa may pagtatakang nakapinta sa mukha. Sa lahat ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban at pagkitil ng buhay, ngayon lamang sila nakasaksi ng kasing ibang pangyayari. Sadyang nakapagtataka ang sitwasyong ito, at wala ni isa mang makapagbigay ng lohikal na paliwanag. Dumating ang utusang may dalang handog at napahinto sa harap ng maitim na bangkay. Nakakunot noon niyang minasdan ang hawak na Demon Spirit Stone. Ang labo, bakit kamukhang kamukha ng Demon Spirit Stone ang katawan niya? Ano ang sinabi mo? Agad na dinampot ng matalas na pandinig ni Baili Jingwei ang kanyang bulong at tinitigan siya ng madiin. Nanginginig ang utusan at nauutal, pipunong ministro, ang ibig kong sabihin ang katawan ni Prinsipe Jing ay tila kapareho ng Demon Spirit Stone na ipinag-utos ng Panginoon ng lungsod na ihandog. Ibigay mo sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Baili Jingwei habang marahas na inagaw ang bato. Lumapit siya sa bangkay at pinagtabi ang dalawa. Magkapareho. Si Prinsipe Jing ay naging isang Demon Spirit Stone. Ha! Sabay-sabay na napaigik ang lahat sa paligid. Paanong nagiging ganoon ang isang tao? Lubhang kakatwa. Kumibot ang kilay ni Baili Jingwei at mahigpit na pinisil ang kamao. Matalim ang tingin niyang itinuon sa mga babae. 3,000 taon nang nakasadsad si Prinsipe Jing sa tugatog ng Soul Harmony Stage. Paano siya nakalampas? Gumamit ba siya ng ganitong bato? Nagkatinginan ang mga babae bago marahang tumango. Katulad nito, may natitira na lamang siyang 100 taon sa kanyang buhay. Kung hindi siya unlad sa loob ng isang siglo, mamamatay siya. Kaya't buong dekada siyang nagsikap. 3 araw na ang nakalipas nang may magbigay sa kanya ng isang bagay para makatawid siya, pero hindi namin inakalang na ganito ang mangyayari. Muling napahagulhol ang mga babae. Nakuha na ni Baili Jingwei ang sagot na kailangan niya at agad na itinuon ang matalim na mga mata sa utusan. Sagutin mo ako, ikaw ba ang nagdala rito 3 araw na ang nakararaan ng batong iyon para kay Prinsipe Jing? Inauutal ang utusan bago napayuko. Aayon sa utos ng Panginoon ng lungsod, lahat ng mataas na tao sa kabisera ay pinagbigyan. Nag-iba ang anyo ni Baili Jingwei, nanlamig ang mukha at nanigas ang mga mata. Ibig mong sabihin ang lahat ng mga manor kung saan nanggaling ang mga gwardyang nag-ulat sa akin, napuntahan mo rin. Mukhang ganoon nga. Ilan pa ang napuntahan mo? Mga 2. Naggitngit si Baili Jingwei at sumigaw, mga gwardya. Dakpin ang taong ito. Puntahan ang lahat ng bahay na hindi pa nakapag-ulat. Kunin ang lahat ng Demon Spirit Stone at wasakin. Ang natitira sa inyo, sumama sa akin sa ibang manor. Handa, Ginoo. Naghiwalay ang mga gwardya sa 2 pangkat, ang isa upang kolektahin at sirain ang maiitim na bato, at ang isa na may kasama ni Baili Jingwei sa pag-imbestiga. Ngunit saan man sila magpunta, iisa ang resulta, sina Prinsipe Yu, Ginoong Lu, at marami pang iba, lahat ay naging kakatwang itim na bato tulad ni Prinsipe Jing. Sa huling 3 araw, sabik na sabik silang gumamit ng Demon Spirit Stone para sa kanilang pagninilay at kultibasyon. Lantad na ang sagot. Napailing si Xiang Guanfion at tinuligsa ang mga bangkay. Mga hangal. Ito ang kapalit ng kasakiman. Nakapagtataka, mga opisyal kayo ng imperyo, pero basta na lang naniniwala sa pantasya. Ang kasakiman ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi pa man tapos ang inyong mga araw, kayo na mismo ang nagwasak ng inyong buhay, hahaha. Sumang-ayon si Dan Qingshen, malamig ang tinig. Mga mahalagang opisyal ng imperyo ang mga ito, ilan sa korte, ilan sa hukbo. Ngayon, may 12 ng upuang bakante. Mahirap makahanap ng kapalit na may sapat na kakayahan. Tila 1/3 ng buong pamunuan ang nalagas. Punong ministro, lalo kang magiging abala sapagkat wala kang mautusan. Nagkatitigan ang 2 Sword King at parehong natawa. Walang anuman sa kanila ang sinapit ng mga nasawi. Buti nga sila ang may gawa nito. Ngunit hindi ganoon si Baili Jingwei. Siya ang pinakamalaking lugi. Sa pagkawala ng napakaraming tauhan, mabababang gabi ang kanyang pagtulog. At higit sa lahat, ang pundasyon ng imperyo ang nakasalalay.
Sa sobrang galit ay pinanliitan niya ang mga mata at mariing suminghap. Mga gwardya, tipunin ang lahat ng imperial na hukbo at buksan ang opisyal na linya. Lulusob tayo sa Goldo City. Humph! Bailey Jinyu, inutil. Subukan mo akong suhulan. Ngayon, ang mismong ginawa mong suhol ang dahilan kung bakit ibabagsak kita na parang mismong hari ng impyerno. Habang abala si Bailey Jinwei sa galit, ang dalawang Sword King ay nagtatawanan sa likod. Samantala, sa lungsod ng Ginto, walang kamuwang-muwang ang Panginoon ng lungsod at ang Serene Shores Trading, abala sa pagtamasa ng biglaang pagsikat ng kanilang tagumpay. Ginoo, hindi tulad ng opisyal na linya, kailangan pa ng oras ang komersyal na linya para maitayo. Mula sa kalaliman ng gitnang rehiyon hanggang kanluran, libo-libong milya ang saklaw. Napakaraming sacred stones ang kinakailangan. Ngunit matapos ang 3 araw na paghahanda, handa na ito para sa inyong paggamit. Paumanhin sa pagkaantala. Sa likod ng pangunahing manor ng Serene Shores, kuminang ang mga sacred stone na parang mga bituin sa tamang ayos. Sa gitna, lumilitaw ang kuryente at malakas na hangin mula sa umiikot na madilim na lagusan ng espasyo. Nakangiti ang nakatatandang anak ng Wu, dala ang peke, ngunit magalang nangiti, at yumuko kay Zhu Fan. Nakapalibot sa kanya ang mahigit 100 Genesis stage na nakatatanda upang ihatid si Zhu Fan. Isang malinaw na patunay kung gaano kahalaga ang kliyente nilang ito sa kanilang kumpanya. Ngumiti si Zhu Fan at inakay si Gu Santong sa kanyang likuran. Maraming salamat sa pag-aalagan niyo nitong mga araw na ito. Hindi naman ito huling pagkikita natin. Magtutulungan pa tayo sa mga susunod na taon. Hihingi na naman ako ng tulong mula sa inyo pagdating ng panahon. Talaga? Kamangha-mangha. Bukas palad kayong tinatanggap ng aming kumpanya, hahaha, masayang tugon ni Wurans. Hindi nila alintana kung sino talaga si Zhu Fan. Basta't kapartner nila siya sa negosyo at patuloy ang pagdaloy ng kita, kontento na sila. Ginoo, paano po tayo makakapag-ugnayan? Ako ang lalapit sa inyo. Umiti si Zhu Fan bago nagtanong, ngunit bakit wala ang Panginoon ng lungsod? Nitong mga araw ay palaging malapit siya sa inyo. Napangiwi si Wurans at marahas na ibinulong, Ginoo, ang Panginoon ng lungsod ay palaging inuuna ang laman kaysa dangal, kaya't madali siyang nagtataksil kapalit ng salapi. At sa inyong paglisan, dumating pa rito ang pinakamagandang bulaklak ng katimugang lupain, ang immortal healer Murong Ksui. Siyempre't natuwa siyang salubungin ito. Upang ipagyabang ang kapangyarihan, isinama pa niya ang aking ama. Kaya't hindi kayo nahahatid ni ama ngayon. Murong Ksui ng katimugang lupain. Napakunot ang noo ni Zhu Fan. Naalala ko na. Siya ang kapatid ni Murong Li, ang Ardent Sun Sword God, pinakadakila sa katimugan. Malaki ang tapang niya na tumuloy sa gitnang lupain, lalo na't kasing init ng sitwasyon ng dalawang panig. Tumango si Wurans. Tumpak, Ginoo. Mahalaga sa mga tao ng gitnang lupain ang kanilang dangal. Hindi nila gagamitin ang kapatid ng pinakadakila sa katimugan upang mangikil. Higit pa roon, si punong ministro Bailey Jinwei ay bihasa sa mga larong pang-isipan. Kung nakumbinsi niya sina Dan Qingshen at Xiang Guanfion na lumipat, na dating pinakamahuhusay sa kanluran at silangan, hinding-hindi niya gagamitin ang kapatid ng isang sword god bilang sandata. Kung gagawin niya yon, mapuputol ang anumang daan para sa kapayapaan. Kaya't dito sa gitnang lupain, pinakaligtas si Murong Ksui. Walang sisira sa kanya bagkus, marami pang ang nagnanasa sa kanya. Napailing si Zhu Fan at marahang natawa. Nakikita ko't binibiro ng nakatatandang anak ang lakan ng lungsod na si Bailey Jinyu. Pero natural lang naman sa tao ang magnasa ng mas mataas kaysa sa abot nila ang mangarap ng karne ng sisni, kahit ang abot lang nila ay palaka. Sa bandang huli, madalas nagiging labis ang kumpiyansa at doon natatapos ang lahat. Eldest young master, hindi ba't ikaw mismo ay minsang nagnasa ring maging palaka? Hahaha, huwag po kayong magbiro, Ginoo, mapait na ngiti ang isinukli ni Wurans. Sinubukan ko nga pero nabigo rin. Siya ay isang prinsesa ng katimugang lupain, paano siya mapapansin ng isang anak ng pamilyang mangangalakal? Sa negosyo, gaya rin ng panliligaw, may saysay lamang kung magkatimbang ang timbangan ng halaga. Kapag nagkulang ang isa, tiyak na babagsak. Simula noon, hindi ko na muling tinangka. Kumikislap ang mga mata ni Zhu Fan. Kaya pala sinubukan mong lapitan si Murong Ksui na para bang negosyo. Kaya ka rin nabigo.
Ngunit tila hindi ka pa natuto, nananatili pa rin ang ugaling palaka na nagnanais ng sisne. Paano kung sa pagkakataong malasap mo ang masarap na karne ng sisne ay matuklasan mong ito'y lason? Ano, napakurap si Wurans, tuliro. Ngumisi si Zufan. Malalaman mo rin. Sa ngayon, salamat sa lahat. Hinihintay ko ang muli nating pakikipagtulungan. Karangalan po namin, Ginoo. Sana sa susunod, mas lalo tayong mapalapit, magalang na tugon ni Wurans. Ngumisi ng may halong palaisipan si Zufan. Abay tiyak na magkikita pa tayo kahit hindi ko masabi kung kailan, hahaha. Bitbit si Sanzi, lumakad siya papunta sa komersyal na linya. Bago pumasok, muling nilingon si Wurans. Eldest young master, hanggang sa muli kung sakali mang magkita pa tayo, hehe, marahil hindi na yon magiging madali. Hush! Nilamon ng itim na lagusan ang kanyang katawan, iniwan si Wurans na nakatulala, naguguluhan. Ano nang ibig niyang sabihin? Biglang may nagmamadaling matandang lumapit. Eldest young master, paparating na po ang karwahe ni Binibining Murong Ksu. Alam kong nabigo kayo sa huling alok, pero maaari pa rin nating magamit ang pangalang Murong para sa ating sangay sa katimugang lupain. Batid ko, buntong hininga ni Wurans. Ngayong natapos na ang usapan sa isang kliyente, panahon na para harapin ang susunod. Sabay-sabay silang lumipad patungo sa tarangkahan ng lungsod. Naroon ang malaking pulutong. Nasa unahan si Baili Jinyu, bihis at maayos, habang katabi ang tagapangulo ng Serene Shores Trading na si Wu Jingtao, payapang nakatindig na walang yabang at walang pagpapakumbaba. Rumble. Lumakas ng lumakas ang ugong habang papalapit ang isang karwaheng hinihila ng 3 antas na espiritual na hayop, rumaragasa na parang bagyo. Kung naroon si Zufan, tiyak nakikirot ang puso niya sapagkat iyon mismo ang karwaheng minsang nagligtas sa kanyang anak. Nagkatingin ang lahat ng bumagal ang karwahe. Mabilis na sumalubong si Baili Jinyu, nakangisi at puno ng pagpapakitang gilas. Huminto ang karwahe at mula roon ay tumalon ang isang dalagitang nasa 17. Natawa si Zwier habang pinagmamasdan ang makapal na tao. Young miss, mukhang may bagong manliligaw ka na naman. Mga karaniwang tao lang, Zwier. Tara na. Hindi pwede, nakaharang sila. Kung ipipilit, tatapakan natin sila, tugon ng dalaga. Agad na nagunahan si Baili Jinyu, ngumiting aso at yumukod kay Zwier. Maligayang pagdating, Immortal Healer Murong. Ako si Baili Jinyu, Panginoon ng lungsod na ito. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyong ganda at kagalingan, at nang mabatid kong daraan ka rito, halos hindi ako nakatulog sa pananabik na makilala ka. Maaari ko bang masilayan ang iyong magandang mukha? Kahalay-halay. Kapalaluan. Baboy. Iyon ang iniisip ng mga tao, ngunit walang naglakas loob magsalita. Subalit si Murong Ksue, paano ba naman siya basta tatanggap ng gayong pananalita? Narito ba ang tagapangulo ng Serene Shores Trading, si Sir Wu? Isang malamlam ngunit nakakaakit na tinig ang nanggaling mula sa loob ng karwahe, ganap na binaliwala ang lungsod na Panginoon. Agad na natigilan si Baili Jinyu, halos malaglag ang panga nang marinig ang boses. Lumapit si Wu Jingtao at magalang na yumuko. Miss, naaalala mo pa ako? Karangalan ko yon. Ano po ang maitutulong ko? Wala namang malaki, nais ko lamang makabalik agad sa Hilaga. Pagod na sa biyahe, nais kong gamitin ang inyong komersyal na linya. Maaari ba yon? Walang problema, singit agad ni Baili Jinyu parang siga. Kung hindi sapat ang linya ng kalakalan, ipapagamit ko sa iyo ang opisyal na linya. Mas maginhawa iyon. Napangiwi si Zwier. Paanong naging Panginoon ng lungsod ang hambog na ito? Wu Jingtao, nasanay na sa ugali ng kasamang ito, ngumiti na lang at sumang-ayon. Kung gayon, mula ngayon ay nasa iyong pagpapasya, Miss Ksu. Hahaha ni. Nagliwanag ang mukha ni Baili Jinyu, wari nanalo sa isang laro. Salamat Sir Wu at City Lord. Bahagyang napahinto si Murong Ksue bago niya binanggit ang huli. Nagningning ang ngiti ni Baili Jinyu na parang araw sa tanghali. Walang anuman, hehehe. Hush! Bumaba ang ilang tao mula sa himpapawid sa harap ng karwahe. Nagbigay galang si Wurans. Miss Murong, matagal na tayong di nagkita. Malugod kitang tinatanggap sa Goldo City. Kamusta, young Master Wu? Naway nasa mabuti kang kalagayan. Nagpakita siya ng kanyang mapait na ngiti.
Salamat, Miss, sa iyong malasakit. Ngunit nang muling nagsalita si Murong Xue, may halong lamig na. Nanatili ka pa ring pareho, young Master Wu. Sana'y lumago pa ang inyong kumpanya sa katimugan. Ngumiti lang si Wurans, ngunit umiling si Murong Xue. Wala pa ring pagbabago. Pera lang ang laman ng kanyang mga mata. Nakakadismaya. Samantala, nainggit si Beili Jinyu sa atensyon ni Wurans. Kaya't agad siyang sumingit. Miss Murong, mula pa sa malayo ay naparito ka. Pahintulutan mong bigyan kita ng handog. Hindi na kailangan. Salamat, City Lord, diretsong pagtanggi ni Murong Xue. Hindi marunong umatras ang lungsod na pinuno. Miss, kailangan mong tanggapin ang aking handog. Bilang Panginoon ng lungsod, ipinapangako kong hindi ka mabibigo. Ngumisi si Zwier at nanlibak. Alam niyo ba kung sino ang aking young miss? Akala niyo ba'y kahit anong bagay ay makakakuha ng kanyang interes? Tumawa ng malaswa si Beili Jinyu at binuksan ang kahon. Miss, ito ay bihirang bagay na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Hindi pa man niya natatapos, biglang kumawala ang maitim na usok mula sa kanyang balat. Bam! Nagsimulang mangisay ang kanyang katawan, bumagsak at nagpagulong-gulong sa sahig habang bumubula ang bibig. Ilang sandali pa, naging itim at matigas ang kanyang buong katawan. Parang naging bato siya, kagaya ng batong nais niyang ihandog, na ngayoy nakagulong sa tabi ng kanyang bangkay. Nagkagulo ang lahat, nagsisigawan. Miss, siya'y, sigaw ni Zwier. Hush! Isang figurang nakaputi ang biglang lumabas mula sa karwahe, lumapag sa harap ng nagmistulang bangkay ni Beili Jinyu. Ang kanyang balat ay puting-puti na parang niebe, ang kilay ay malambot na tila sayaw ng walis tingting ng kawayan, ang mga pisngi kasing brunggi ng bagong pitas na melokoton, delikado na parang munting talahib, at ang mga mata ay mas malinaw pa kaysa sa pinakabusilak na batis, ngunit kahit ang lahat ng paglalarawang ito'y hindi pa rin sapat upang bigyang katarungan ang kanyang kagandahan. Sa paglabas ni Murong Xue, nabighani ang lahat sa kanyang kariktan. Talagang karapat-dapat siya sa bansag na pinakamagandang babae ng katimugang lupain. Si Beili Jinyu, na kanina'y nagdurusa sa sakit, biglang nakalimot sa lahat at natulala, para bang isang anghel ang bumaba upang biyayaan siya ng presensya. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Murong Xue habang sinusuri ang kanyang pulso at pinadaluyan ng mainit at banayad na yuan qi ang kanyang katawan. Hindi niya alam na ang matutuklasan niya'y ikagugulat ng kanyang buong buhay. Napakunot ang kanyang noo. Ano ba talaga ito? Binibining Murong, kakumusta siya? Dali-daling tanong ni Zwier habang nakamasid kay Beili Jinyu na unti-unting nangingitim at tumitigas ang katawan. Mabigat ang tinig ni Murong Xue habang umiling, hindi ko alam. Ang kanyang katawan ay napakahiwaga. May isang itim na bagay na kumakain sa kanya mula sa loob, pati ang yuan qi ko'y nilalamon nito. Hindi ko alam kung ano yon pero napakabangis. Nanginig sa takot ang lahat habang nakatingin sa kanya, umaasang may magagawa siya upang mailigtas si Beili Jinyu. Hindi lamang siya isang mukha na nakabibighani, kilala rin siya bilang immortal na manggagamot at hindi iyon walang dahilan. Hoy! Anong ginagawa mo? Napasigaw si Zwier, dahilan upang mapatingin ang lahat. Sa kabila ng pag-itim ng buong katawan, pilit iniunat ni Beili Jinyu ang kamay upang maabot ang makinis at perpektong kamay ni Murong Xue. Para bang nakasalalay doon ang kanyang buhay. Namutawi pa rin ang kanyang pagnanasa, binibining Murong ikaw ay tunay na perpekto. Sabay-sabay na napaikling muso ang lahat. Tunay ngang hindi nagbabago ang isang hayop. Malapit nang mamatay pero nanliligaw pa rin. Naggitngit si Murong Xue, nanginginig ang kamao at naggangalit ang ngipin. Kung hindi lang dahil sa kasalukuyang kalagayan ng lalaki, baka iniwanan na niya ng isang malalim na sampal ang mukha nito. Sanay na siyang makakita ng mga babaerong walang ginawa kundi manukso. Ngunit kay Beili Jinyu, hindi na siya kinailangang umaksyon sapagkat ang kanyang kamay ay nanigas sa ere, hindi na umabot pa sa balat ni Murong Xue. Kahit nananatili ang pagnanasa sa kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay hindi na sumunod sa kanyang kagustuhan. At sa huling iglap ng kanyang buhay, tuluyan siyang nilamon ng kadiliman mula sa loob. Isang iglap lamang, siya'y naging itim na bato, tulad ng Demon Spirit Stone na nasa tabi. Napatulala ang lahat. Paano posibleng maging bato ang isang taong malusog? At napakahiwaga ng pagkamatay niya, dahilan upang dumaloy ang malamig na kilabot sa kanilang mga gulugod. Binibining Murong, ano ang nangyari? Tanong ni Wu Jiangtao na nagbigay galang pa.
Umiling si Murong Xue, litong-lito, ni ako'y hindi alam. Sa dami ng karamdaman at lason na aking nakita, wala pa akong nasilayang kasing estranghero nito. May pagkakahawig sa lason, pero hindi ito ganoon. Mas malapit ito sa sumpa o parsitong demonyo, ngunit hindi pa rin lubos na kapareho. Hindi ko talaga maipaliwanag di. Hush! Mula sa gitna ng lungsod, daan-daang tao ang dumating. Nang makita ang lalaking nasa unahan, napasinghap ang lahat. Punong Ministro! Ano ang nagdala sa inyo rito sa Goldo City? Mariing lumakad si Baili Jingwei, galit na galit. Nasaan ang walang kwentang Baili Jingyu? Tumawid ako ng libu-libong milya gamit ang opisyal na daan, at ang maririnig ko'y abala siya sa pagsalubong ng mga bisita. Humph! Nasaan siya? May paniningil akong gagawin. Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa kakaibang itim na batong nakahandusay sa lupa. Sumunod ang tingin ni Baili Jingwei at agad niyang naunawaan ang nangyari. Napahalakhak siya ng malamig ha. Napakawalang silbi. Karapat-dapat lamang na mamatay siya sa ganitong paraan. Swerte niya at hindi ako ang pumatay sa kanya, kundi tiyak na hihiyaw siya hanggang huli. Punong Ministro, ibig bang sabihin ng inyong salita ay alam ninyo ang nangyayari? Tanong ni Wu Jiangtao, hindi batid ang mga kasalanang kinasangkutan ng Serene Shores Trading. Nanlilisik ang mga mata ni Baili Jingwei habang nanunuya, matandang Wu, may gana ka pang magpakita sa akin. Hindi niyo ba alam kung bakit namatay siya? Hindi. Anong ibig ninyong sabihin, Punong Ministro? Nanginginig si Wu Jiangtao. Ang Baili Jingwei na kilala niyang maawain at tagapagtangkilik ng mga may talento ay tila naglaho. Ang kaharap nila ngayon ay galit na galit at sila ang pinagbubuntunan. Malamig na ngumiti si Baili Jingwei. Hindi nyo alam kung anong kagagawa ng inyong Serene Shores Trading. Nandito ako para itanong kung saan nagmula ang mga Demon Spirit Stone na yon. Mabuti na lang at makapagbigay kayo ng matinong paliwanag. Demon Spirit Stone. Nanginig si Wu Jiangtao at Wu Rans, sabay na pabuntong hininga, Punong Ministro, ibig ninyong sabihin ang Demon Spirit Stone. Humph! Iwinasiwas ni Baili Jingwei ang kamay at mariing bumuntong hininga. Hindi ko alam kung saan nyo nahukay ang mga batong iyon, pero pati ba naman nakipagsabuatan kayo sa walang hiya at lasinggong si Baili Jingyu para ipakalat ito sa mga opisyal ng kabisera. Alam nyo ba ang naging bunga? Sa loob ng 3 araw, 1/3 ng mga prinsipe at general na gumamit ng inyong espesyal na bato ay naging itim at nanigas. Namatay sila nang walang kaalam-alam kung bakit. Ang pundasyon ng imperyo'y nayanig. Sino sa tingin nyo ang dapat sisihin? Sabihin nyo, saan galing ang mga ito? Nanginig ang lahat mula sa Serene Shores Trading. Napatingin sila sa Demon Spirit Stone na nasa lupa, puno ng takot. Isang maliit na bato ang nagwasak ng halos kalahati ng mga haligi ng imperyo. Kasakunaan ito. Tila gumuho ang buong Wu clan. Ang Serene Shores Trading, na namayagpag sa loob ng 1,000 taon, ay mawawasak sa isang iglap. Maputlang maputla si Wu Jiangtao, nanginginig at sumuka ng dugo, pinanghihinaan ng loob. Punong Ministro, ipinagbili nga ng aming kumpanya ang mga Demon Spirit Stone, pero hindi kami ang lumikha. Galing ito sa isang kliyente. Wala rin kaming kaalaman. Nagmadaling yumukod si Wu Rans at nakiusap. Ngumisi ng malamig si Baili Jingwei, kliyente. Sino? Sabihin ang kanyang pangalan, pinagmulan, lahat ng nalalaman nyo. Ay! Punong Ministro, alam nyo naman ang patakaran ng aming kalakalan. Hindi kami nagtatanong sa kliyente kung hindi nila kusa itong ibinabahagi. Ang tanging alam namin, nais niyang pumunta sa kanlurang lupain at sumama sa kalakalan habang may dalang batang walang malay. Batang walang malay. Napatigil si Baili Jingwei at ang galit ay napalitan ng pagkabigla. Anong klase ng bata? Gaano na siya katanda? Ano ang hitsura nila? Agad yumukod si Wu Rans, Punong Ministro, ang batay mga 8 taong gulang, kakit-akit at inosente. Ngunit sugatan siya at laging walang malay. Ang lalaking kasama niya ay payat ngunit tuso at bihasa sa pakikipagtawaran. Kahit anong pilit ko, wala akong nakuhang impormasyon mula sa kanya. Impossible. Dapat napatay na siya sa kamay ni Dragon Cleaving Sword King. Paano pa siya nabubuhay, nanginginig na wika ni Baili Jingwei. Binibining Murong, hindi ba't parang siya ang Guiyifan na iniligtas natin, bulong ni Zuier. Zuier, tumahimik ka. Hindi natin problema ito, awat ni Murong Xu. Ngunit napakatalas ng pandinig ni Baili Jingwei,
Agad siyang napasinghap, nakilala niyo sila. Siya ang tinatawag na Gu Yifan. Kailan? 3 araw na ang nakalilipas, nakatagpo kami ng isang bata at isang lalaki sa niebe. Ang nakatatanda ay nagpakilalang Gu Yifan, sagot ni Murong Xui matapos makita ang matalim na titig ng punong ministro. Nanginginig si Baili Jingwei, gulat na gulat, Gu Yifan parang multo kang bumabalik upang manghiganti.